Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay 5th Sunday of Lent na. No? Usually po, pag 5th Sunday of Lent, ito na po yung pinakamalapit sa pagdiriwang natin. Yung last 2 weeks po, bago yung Holy Week o yung Easter Sunday, ay tinatawag po itong Passion Tide. No? Ito po yung huling 2 linggo bago ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sa pagtingin po ninyo, pag 5th Sunday, pag po kayo nagpunta sa mga simbahan, ay mapapansin po ninyo, may cover na yung mga images. No? May mga cover na yung mga saints. Kaya po pag pumunta kayo ng simbahan, yung usual na pag pumasok kayo ng simbahan, makikita ninyo, madaming images sa loob ng simbahan, lahat po yan may mga takip na, kinukubera na. No? At mapapansin po ninyo, bakit kaya mayroon tayong ugali na kapag tumutungtong yung 5th Sunday of Lent, kinukuberan yung mga images. Yun po yung pagpapakita sa atin na kinakailangan na nating i-focus yung ating atensyon sa ating Panginoon. Dahil malapit na yung ating hinihintay na pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, kinakailangan nakatuon na yung ating isip, puso, maging ang ating mga mata sa mangyayari sa ating Panginoon. Na kung saan yung katubusan natin bilang tao ay magaganap na din sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, mapapansin ninyo, kapag kinukubera natin, di ba, pag hindi natin nakikita, ano ang nangyayari? Sabihin doon natin hinahanap. No? Di ba? Pag nawawala sa paningin natin, di ba yung asawa ninyo, pag hindi nyo nakikita, hanap kayo ng hanap. No? Di ba? Ganun naman talaga yung nangyayari. Pag hindi nyo naman nakikita yung normal talaga na dapat araw-araw ko nakikita, ngayon hindi ko napapansin, ang nangyayari doon natin mas lalong hinahanap. At marahil, ganyan din yung pakiramdam. Papasok ka sa simbahan, luluhod ka, at makikita mo may cover yung krus. No? Makikita mo na dapat pag pumasok ka ng simbahan, magdadasal ka sa harap ng ating mahal na ina, may cover ang ating mahal na ina. At sasabihin mo, paano siya makikinig sa akin? Paano ko siya kakausapin and hindi ko siya nakikita? Gusto ko pag kinakausap ko siya, nakikita ko siya. Gusto ko pag kinakausap ko siya, parang normal lang na kami nag-uusap kasi nakikita ko mismo. Pero this time, may mga takip na. At sasabihin natin, ngayon, nandoon yung desire natin na gusto kong makita ang Panginoon. At marahil yung gospel na narinig natin ngayon, no? Sa sinulat ni St. John. Yung mga Griego ay pumunta kay Andrew, kay Philip, at sabi nila, gusto naming makita si Jesus. No? Yung mga Griego, siguro, dahil nga lagi nilang naririnig, madaming ginagawang mabuti si Jesus, maraming tulong na ibinibigay si Jesus, gusto rin siguro nilang makatanggap ng tulong. Gusto rin nilang makita yung mga mabubuting ginagawa ni Jesus. Kaya sabi nila, gusto naming makita si Jesus. Kaya si Philip, pinuntahan niya si Andrew. At silang dalawa, pumunta sila kay Jesus. At sinabi nila na gusto po kayong makita ng mga Griego. Kaya lang, anong sagot ni Jesus? Hindi naman sinabi ni Jesus, papuntahin mo dito, nandito lang naman ako. No? Hindi ganun yung kanyang sagot. No? Anong sabi niya? Maliban sa ang butil, no, ng trigo ay mahulog sa lupa, no, at mamatay, no, hindi ito magbubunga. Pero kapag namatay ito, at ito'y magbubunga ng marami. Di ba? Ganun yung sagot na lang ni Kristo. Parang sinabi niya, kapag hindi tayo namatay para sa ikabubuti ng ating kapwa, hindi tayo mamumunga. Parang sinasabi lang ni Kristo, pag hindi ako namatay para sa inyo, hindi kayo maliligtas. At yun yung gustong sabihin ni Kristo, gusto nyo ba akong makita? Tingnan ninyo ako, ako'y mamamatay para sa inyo. Parang sabi ng Panginoon, gusto nyo ba akong makita? Sundan mo yung aking mga utos. Sumunod ka sa utos ko.
Makikita mo ako. Gusto mo ba akong makita? Yung aking pagkamatay sa krus ay para sa kapatawaran ng inyong kasalanan. Kaya kung gusto mo ako makita, magpatawad ka din ng kapwa mo. Di ba yun yung magandang paraan para makita natin ng Diyos? Yung susundin natin yung utos ng Panginoon. Gagawin natin yung mabuting pinagagawa ng Diyos sa atin. Kapag sinabi ng Diyos na mahalin mo yung kapwa mo, diyan mo makikita ang Diyos. Kapag nagmahal ka ng iyong kapwa. Kapag sinabi ng Panginoon, love your enemies, at nagawa mo yon, naku, makikita mo ang Diyos. Kapag yung mga kagalit mo, napatawad mo, makikita mo, nandoon ang Diyos. Maraming paraan sasabihin sa atin ng Panginoon, kinakailangan mong mamatay sa iyong sarili. Kinakailangan mong dalhin ang iyong buhay sa aking pagdaraanan para makita mo ako sa iyong buhay. Kaya napakaganda noong hangarin noong mga Griego. Gusto nilang makita si Kristo. Pero sa paraan na kinakailangan nilang sundin ang inuutos ng Diyos. Gawin ang mabuting itinuturo ng Panginoon. Pero kapag tayong mga Kristiyano, sasabihin natin, gusto kong makita ang Panginoon. Pero ayaw nating magsakripisyo para sa ating kapwa. Ayaw nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Ayaw nating magbahagi ng malasakit at pagmamahal sa ating kapwa. Hindi mo makikita talaga ang Diyos. Parang ang labo-labo. Parang wala kang makita kahit kaunting aninag ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nanggagaling sa puso. Hindi nanggagaling sa puso yung pagtingin sa Panginoon. Kaya nga anong nangyari? Doon sa unang pagbasa, narinig ninyo sa first reading, gumawa ng bagong tipan ang Diyos. Nung una, sabi ng gano'n, naku, ang tigas ng mga ulo ng tao. Kaya yung unang pakikipagtipan ng Panginoon, si Moises binigyan ng 10 Commandments. Nakasulat yung 10 utos ng Diyos. At kapag sinunod mo yung utos ng Diyos na yan yung pakikipagtipan mo sa Panginoon. Kaya lang, ano nangyari? Yung mga tao, hindi pa rin sumusunod sa utos. Kahit yun na yung paraan para makipagtipan ang Diyos, gumawa ng covenant ang Diyos sa iyo, pero yung mga tao hindi pa rin sumunod sa utos ng Panginoon. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Gumawa siya ng panibagong tipan. New covenant. At ano yung new covenant? Sabi gano'n sa first reading, isinusulat na sa ating puso. No? Inilalagay na sa puso natin para talagang hindi natin makakalimutan. Para tunay na mararamdaman natin na mayroong covenant ang Diyos sa ating buhay. Hindi na pwedeng matigas lang yung ulo. Kinakailangan yung aking covenant ay ilalagay na sa puso natin. At marahilan yung magandang paalala sa atin ng Panginoon. Kasi ang Diyos, yung naging covenant ng Diyos sa atin, para tayo maligtas sa kasalanan, anong kanyang ginawa? Yung kanyang bugtong anak ay mamamatay sa krus. Diba? At ano yung covenant ng Diyos? Patawarin tayo sa kasalanan. Kaya nga, yun yung gustong ilagay ng Panginoon. May new covenant ay ilagay sa inyong puso na kayo ay pinatatawad ng Diyos kahit na kayo paulit-ulit na gumawa ng kasalanan. Imagine, no? Buti pa ang Diyos, kahit tayo magkamali ng paulit-ulit, and because of that covenant, patatawarin tayo ng Diyos. At kaya anong sasabihin ng Panginoon sa atin? Ayan, itinuro ko na sa inyo ha, inilalagay ko sa puso ninyo, pinatatawad ko kayo. Kaya ang dapat nating gawin ay magpatawad din ng iba. Yan din yung covenant natin sa Panginoon. Kung tayo pinatatawad ng Diyos sa ating kasalanan, dapat marunong din tayo magpatawad sa ating kapwa. Kasi hindi pa pwedeng yung covenant, one side lang. Ako lang yung patatawarin. Tapos ikaw na tumanggap ng kapatawaran, ayaw mo magpatawad ng iba. Hindi. Kaya itinuturo din sa atin ng Panginoon na yung pagpapatawad sa kasalanan na natanggap natin sa Diyos, bunga ng kanyang pagmamahal, mayroon din tayong kakayahang magpatawad ng ating kapwa, bunga ng pagmamahal. Kaya po, mayroon din tayong magagawa.
At kapag nagagawa nating magpatawad ng ating kapwa, anong sabi ng mga Griego? Gusto naming makita si Jesus. Makikita natin ng Diyos kapag mayroon tayong malinis na kalooban. Dahil pinatawad na tayo ng Panginoon, tayo ay malinis, kaya nating magpatawad ng ating kapwa, doon makikita ang Diyos sa atin. Kaya po, mapapansin ninyo, sa 5th Sunday of Lent, kinukubera ng image para sabihin sa atin, sana nandun yung longing na gusto mo pa rin makita ang Diyos sa mga pagkakataon na minsan parang natatakpan na ang Diyos dahil sa dami nating kasalanan sa buhay. Dapat nandoon pa din yung desire natin na hihingi tayo ng tawad sa Diyos para malinaw nating makita ang Diyos kasi napatawad tayo sa kasalanan. Kaya po, hindi po tinatakpan yung image for the sake lang natakpan yung image. Mayroon niyang malalim na kahulugan sa buhay natin. Di ba? Kapag nagiging malabo na ang isang bagay, kapag hindi na nagiging malinaw sa paningin natin isang bagay, kahit yung relasyon natin sa kapwa ay nagiging malabo na, tingnan mo, baka madami na kasing nakabalot o nakakover. Baka marami nang nakatakip. Di ba? Kaya hindi mo na malinaw na nakikita. Di ba? Minsan ganyan din, ano? Pag nagpapa-x-ray tayo, ano? Minsan sabihin mo, hindi ko na makita yung mga internal organs mo, ano? Natatakpan na kasi ng taba. No? Pag natatakpan na ng taba, kinakailangan tanggalin, no? Kinakailangan alisin para makita ulit ng malinaw. Marahil ganyan din sabihin ng Panginoon, kapag natatakpan na ako sa iyong buhay, baka may kumo-cover na ng mga mabibigat na kasalanan na hindi mo kayang alisin. At alisin mo yun para luminaw ako sa iyong buhay. Alisin mo yun para mas maunawaan mo yung presensya ko. Mahanap mo ang aking presensya. Kaya po, pag pumunta kayo sa mga simbahan ngayon, hanggang Holy Week, no, wala, nakakover na yan. Pero, pag nakakover na at nasa harap kayo, sabihin mo, Lord, gusto kitang makita. No? Yun yung iyong hangad. Gusto kitang makita, Lord. Paano ba kita makikita? Paano ko ba makikita muli ang iyong presensya? At sasabihin mo sa iyong sarili, baka madami na kasi akong nagawang kasalanan sa Diyos, kaya hindi ko makita ang Diyos sa aking buhay. Pero dahil gustong-gusto kong makita ang Diyos, hihingi ako ng tawad. Hihingi ako ng pagpapatawad mula sa Panginoon. At kapag pinatawad ka ng Diyos, that is the covenant of God. Yan ang pinakamalaking pagregalo na ibibigay sa atin ng Diyos, ang magkaroon ng bagong tipan, ang magpatawad. At dahil biyaya yan ng Diyos sa atin, ibahagi natin sa iba. Magpatawad din tayo ng ating kapwa. Bilang pagpapakita na tunay nga na ang Diyos ay nakikita sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sana ngayong 5th Sunday of Lent, imbitasyon yan sa ating lahat. Hanapin natin si Jesus. Hanapin natin ang malinaw si Jesus. Sana lagi nating sabihin, katulad ng mga Griego, gusto namin makita si Jesus. Gusto kong makita ang Diyos. Amen. Please stand and let us profess our faith. I believe in God, God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.